Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. April 6, 2025, dear friends! Kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos kang kalagayan, ikaw at ang iyong mga minamahal. Dami mong problema, nakuha pang munti, no'y bigaw na astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot, sa baril o patalim, sa bakas na madinig. Pinoy ako, buong aking loob, may agimat ang dugo ko. Pinoy ako. Mga kaibigan, gusto kong magpasalamat sa team sa DZXL na naandyan ngayon sa Atlanta Center. I'm broadcasting Winner Ka Pinoy from home today via Zoom. Thank you for your patience, ha, team. So I'm still recovering from my pinched nerve, kaya po ako may support. Nako mga kaibigan, mag-ingat po mabuti, ha. Huwag po masyadong nakayuko kapag nagtitext or kasi po mahirap talaga ang magkaproblema minsan sa nerve. Ayan. So sana po ay wag laging nakatungo. Ayan. So be mindful of your posture. Usap nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Pinoy ako, buong aking loob, may agimat ang dugo ko. Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Maraming salamat po sa inyo na sumusubaybay sa Winner Ka Pinoy. At nako, mag-iwan po kayo ng inyong message dito sa ating Facebook live stream. Babasahin ko po mamaya. And pwede rin po kayong magpadala ng message sa aking messenger. Or pwede rin po sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041. Mga kaibigan, ang ganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Ang ating topic, mag-participate po kayo, ha. Padala nyo ako ng inyong mga messages, ng inyong mga naiisip. O nga, no? Ayan. Kasi yun lang talaga ang purpose natin sa Winner Ka Pinoy, yung mapasabi tayo ng oo nga, oo nga. So, ang topic natin ngayong tanghali, mga kaibigan, ay sure ka ba o feel mo lang? Be informed, not just opinionated. Kasi marami sa atin minsan ay napakarami nating opinion, pero hindi natin minsan bine-verify, fina-fact check, no? Talagang sinusuri ba natin na yung sinasabi natin, yung pinaninindigan ba natin ay talagang totoo at hindi feel lang natin or hindi kaya dahil sinabi ng ating paboritong artista o ng ating paboritong politiko. So mga kaibigan, ako simulan na po natin na ating usapin dahil napakaiksi po talaga ng isang oras. Ayan, at nako, hindi ko na po ibibelabor yung tips ko kanina na sinabi na ingatan ng inyong leeg, pero medyo related sa topic today, ah. Kasi po, alam nyo ba na as of, wait lang, I researched as of June 2024,
102 million sa atin sa buong Pilipinas ang gumagamit ng Facebook. 86% of us. Imagine, 102 million sa atin po mga kaibigan ay gumagamit ng Facebook. At kung magbabasa pa tayo at magre-research, marami po tayong malalaman, matututunan tungkol doon sa impact nito, no? Na parang marami sa ating mga pinaniniwalaan ay malamang misinformation o disinformation. Ano kaya ang kaibahan ng dalawang yan? So pag-uusapan natin yan mamaya, kaibigan. Kasi baka mamaya mahirap yung minsan no, may mga iba nagpapakamatay para sa isang opinion na hindi nakabase sa totoo. Kaya pasensya na po kayo, hirap ako magsalita. Ayan, ano nga ba ang pagkakaiba ng opinion sa kaalaman? Tama ba yun? Yung opinion versus knowledge. Kasi marami tayong opinion sa mga bagay-bagay pero nakakasigurado ba tayo na yung opinion natin na yan ay nakaangkla sa katotohanan talaga? Ayan mga kaibigan. So, informed ka ba o opinionated ka lang? Yan. So mamaya-maya titignan natin yung mga example ng mga yan para malaman natin na mahalagang pagtibayin natin yung ating karunungan, yung ating kaalaman talaga at magsaliksik talaga. Alright? There's this very beautiful quote that I always want to share by Maria Ressa. Nobel Peace Prize winner siya ng 2021 and she said this in her Nobel Peace Prize lecture. Sabi ni Maria Ressa, the founder of Rappler, without facts, you cannot have truth. Without truth, you cannot have trust. Without trust, we have no shared reality. And it becomes impossible to deal with the world's existential problems, climate, coronavirus, and now the battle for truth. So, the context here is 2021 niya ito sinabi. So, mga kaibigan, totoo naman, no? Na parang kapag walang katotohanan, walang tiwala. Parang kunyari, yung mga taong nagsinungaling sa akin nung nakaraan, ayoko nang magtiwala sa kanila. Kasi, hindi na sila naging totoo. At kung wala akong tiwala sa kanila, wala nang saysay pa para magkaroon ako ng ugnayan sa kanila, diba? Kunyari, wala kayong tiwala sa akin. Kung wala kayong tiwala sa akin, hindi na kayo makikinig. Wala nang shared reality na winner ka Pinoy. At kung wala tayong iisang pananaw sa katotohanan, kunyari, iba-iba tayo ng katotohanan. Depende sa kung nasaang side ka, for example. Kung sino ang pinapanigan mo na politiko, for example. Kung magkakaiba tayo ng pananaw sa katotohanan, imposibleng maharap natin ang mga totoong suliranin ng ating bayan. Di po ba? Gaya ng kahirapan, for example. And so, yan mga kaibigan, ang sana ay maliwanagan natin sa ating sarili ngayong tanghali. Na, sure ka ba? Sa pinupost mo na yan? Sa sinishare mo na yan? Remember, milyon-milyon tayong gumagamit ng Facebook. Pati mga bata ngayon, gumagamit na, di ba? Imagine mo, mga bata nga na wala pa minsang muwang, meron ng mga Facebook account, ginawan na ng mga magulang nila. So, sure ka ba o feel mo lang? Be informed, not just opinionated. But before I proceed, mga kaibigan, I would like to greet the amazing leaders of Lacton, Philippines. Maraming salamat. You were just so beautiful, so delightful to serve. Talagang yung isang buong araw na yon, kahit na sumasakit pa yung ulo ko at leeg ko, it was really, really worth it. And thank you, Miss Cherish Corpus, for the joy of serving your leaders. So I hope, you stay gold. You are gold. And so, I look forward to serving you all again someday. So mga kaibigan, ayan, ano ba ang kaibahan ng opinyon sa kaalaman? Siyempre, alam nyo yan, pero ulitin lang natin. Ang opinyon, sariling pananaw mo lang yan. Karaniwan, base yan sa damdamin mo, sa karanasan mo, o sa paniniwala mo.
'Di ba? So, paniniwala ko 'to pero still opinyon mo pa rin 'yan, 'di ba? Samantala naman, ang kaalaman ay base siya sa datos, sa data, 'di ba? Parang kunyari, 1 plus 1 equals 2. Kahit napaluin mo pa yung 1 at saka yung 1 para maging 3 sila pag pinagsama, hindi. 1 plus 1 equals 2. Hindi talaga siya magsisinungaling, di ba? So, mga kaibigan, ang kaalaman ay base sa ebidensya, sa datos, di ba? Sa mapagkakatiwalaang, paano ba? Pagkakatiwalaang source or pinanggalingan, parang ganyan, di ba? So, example, alam mo, feeling ko, hindi talaga totoo ang climate change. Feeling mo lang yan, di ba? Pero, ayon sa pag-aaral ng UN at ng mga scientists, tumataas ang global temperature bawat taon. In fact, nararamdaman na yan ng mga ibang bansa ngayon. Like my son is in Japan now. Supposedly, summer nila. But there was a day na nag-snow. So parang sabi niya, totoo talaga ang climate change, mama. So, ang opinion mo or yung paniniwala mo is usually driven by feelings. Well, may mga times din na driven siya by facts. Good, good. Pero yun ba ang ikinakalat natin? So, i-breakdown natin ha mga kaibigan. Padala niyo po ako ng inyong messages. Please drop in a message here on our Facebook live stream. Ayan. Kaya natutuwa ako na kahit papaano, parang sana mapaisip tayo no, na, o nga no, baka naman feel ko lang to. Personal na opinion ko lang, base sa mood ko kaya or base sa bias ko. So, if it is not based on evidence or data or deeper analysis, and base lang siya sa takot natin or sa galit natin, di ba? Or sa excitement natin or sa pride natin. Siyempre, proud ako dito. Kababayan ko to. Oy, kababayan nga natin, nagkamali naman, di ba? Parang, naku, kakampihan ko to hanggat dulo. Diba? Kapareho ko tong, kunyari, kapareho kayo ng school. Nagkamali, diba? So, are you going to fight against the facts, the data, para lang maipanalo mo yung damdamin mo, diba? So, hindi minsan mga kaibigan nakakatulong sa atin, sariling buhay, sa pamilya natin, sa ating bayan, yung feeling lang ba na hindi ka sure, pero ibinahagi mo, ipinasa mo, so sure ka ba o feel mo lang? So that's why be informed. Yan ang aking panawagan sa atin mga kababayan, not just opinionated. Kanina, as I was preparing, masasakit ang liig ko. Mahirap ang magkaroon ng pinch nerve. So nga po pala kayo, lalo na kayo na may mga anak na laging nagsi-cellphone at nakatungo. Naku, every so often po, patingalain nyo sila, ganyan. At saka yung mga poor posture nga, nagkakandabukol na yung likod, or yung pagbubuhat ng mga shoulder bag. Ako doon ako guilty. Yung laptop bag ko po, laging nasa kanan ko siya pag nagpupunta ako sa trainings. So dahil mabigat yung laptop bag ko, ilang taon na po ba ako nagdadala ng laptop bag every time na may training? Dahil may bit-bit pa ako minsan sa sa kamay ko. So sabi ng doctor, accumulation yan. Na nag-ipon na poor habits mo through the years. Tapos hindi na nga rin po ako nakakapag-stretching or yoga regularly. So kaya ako merong pinched nerve. Kaya po, please lang po, yung mga anak natin, kayo din po, mag-stretch. Oh, look up, look up. Look up, look up. Ayan, so, feel mo lang, or sure ka ba? Ayan. Nakakalungkot po nangyayari sa ating bayan, ano po mga kaibigan. Imagine mo, may mga hearing nang dahil lang sa pinost sa Facebook na, sinabi ko naman na daw lang nga, daw. Ay, nako. Pero minsan mga kaibigan, di ba mas maganda na lang na tumulong tayo sa healing. Let's help in the healing. Huwag na tayo yung papanig tayo dito. Oh, ang sama-sama ng mga ganyan, di ba? O yung, kunyari, alam mo, feeling ko mas okay ang gamot na to, itong herbal na to, kesa sa reseta ng doktor. Ganyan din ako dati. I was also a victim of misinformation. Yung emotional trust ko dahil sa kwento nung kaibigan ko na uminom lang daw siya noon tapos umokay yung pakiramdam niya. Emotional trust ko versus medical science.
there was a time, nagkasakit ako, 1 week na yata ako, na nagkakasakit, trying all the everything else. Tapos, bago ako pumunta sa doctor, tapos doon lang ako gumaling. So, I was really misinformed, no? Kasi feeling ko, mapagkakatiwalaan ko yung kwento niya. Tapos bigla naisip ko, syempre Chris, nagbibenta siya ng produkto niya, di ba? Gagawa niya ng bidang kwento talaga ang produkto niya. Kaya, mag-ingat mga kaibigan. Andito lang ako para ipaalala sa'yo na mag-ingat lang. Mag-ingat na yung opinion ng iba ay ginagawa mong totoo para sa'yo. Diba? Kunyari, ito ang isang opinion. Opinion lang to, opinion. Alam mo, ako po, pag nagkakape at merong matamis at cake, ganyan, or suman, ganyan, mas masarap ang kape na walang asukal. May mga iba naman, gusto nila ang kape nila may asukal. Mali ba sila? Hindi. Yun lang ang personal nila na preference, diba? Kunyari, may mga iba, paano nyo nagustuhan yun? Hindi naman kagwapuhan. Ay, opinion mo lang din ulit yan, di ba? Para doon sa babae na yun, gwapo yung husband niya. Siya na ang pinakagwapo sa buong mundo. Ayan, bakit nga ba ang dilim ko? Sandali, let me just close my blinds. There we go. So, kaya mga kaibigan, ay pinilit ko talaga today. Sabi ko, Chris, absent ka na last week. Mais ka. You know, so, nangyari, opinion ko rin to mga kaibigan na ang pagiging masaya sa buhay, pagiging kontento ay mas mahalaga kesa sa pagiging mayaman or sa dami ng ari-arian. Okay, paniniwala ko po yun, opinion ko po yun, pero hindi ko siya pwedeng idikta doon sa mga tao na ang gusto nilang definition ng kaligayahan nila ay pagyaman, di ba? So, walang masama sa pagkakaroon ng opinion, wag lang nating ipilit sa iba. That's one. Number 2, wala ring masama doon sa pakikinig sa opinyon ng iba, huwag lang natin siyang tanggapin hook, line, and sinker. Kasi pinaglaban pa natin, di ba? Kunyari, batay sa panlasa natin, syempre, Pinoy tayo, di ba? Sasabihin natin, wala pa rin tatalo sa Jollibee. Kahit saan tayo magpunta, mas masarap talaga ang Jollibee kaysa sa McDo. Kahit saan mo ako dalhin. Pananaw natin yun, panlasa natin yun Panlasang Pinoy, sabi nga, di ba? Pero kunyari, nasa ibang lugar tayo, tapos yung mga iba McDo gusto nila, hindi natin pwedeng husgahan sila na, they're so wrong. How could they like that? Oh, no. You know, so, kaya mga kaibigan, siguro, balikan lang natin yung mga opinion natin no nakaraan na parang we declared as truth. Kasi, sure ka ba talaga? Alam mo, hindi talaga ako magpapabakuna. Nalala niyo po nung COVID pa, nung may COVID pa, marami sa ating hindi nagpabakuna. Kasi ang dami ng misinformation, disinformation, which we will define in a bit, na, huwag ka magpabakuna kasi yung bakuna na yan, may chip yan or something like that. Again, hindi na naman siya based on science, no? Kunyari, meron ding mga opinion na madalas na pagkakamalang totoo. Like for example, nako, pag may tattoo ka, hindi ka dapat magtrabaho sa opisina kasi para ang dungis mo. Hindi totoo. Ang dahil ko ng mga naging participants na may mga tattoo. Ina-admire ko pa nga yung tattoo nila. Sabi ko, gusto ko rin yan. Wala lang akong tolerance sa pain talaga. Pati po ba? Kaya may mga times na gamitin natin yung mga opinion natin or opinion ng iba na binabahagi sa atin as areas for reflection. Para sa akin, ang katotohanan ay nakadepende sa pananaw. Yeah, that's a good one. Diba? Kunyari, ang totoo sa akin ngayon ay hindi totoo sa'yo. Kunyari, yung binahagi ko sa inyo kanina na, wag po masyadong, wag masyadong, nakatungo. Well, pwedeng hindi nyo ako paniwalaan. Pero, sabi ng chiropractor ko nga, that's your biggest mistake. Wag na, dapat laging sabi niya, ganito daw, pag si cellphone, ganyan. Nakatingin ka sa Alright. So again, past tense na, nangyari na. Hindi ko na siya pwedeng balikan. Oo nga, dahil ko ng pagkakamali sa sarili ko talaga. So, alam mo, feeling ko, mas dapat talaga ituro sa paaralan ng values kaysa sa algebra. Wala naman silbi ang algebra. Who are we to say walang silbi ang algebra? Although hindi ako fan ng algebra. Pero pwede bang parehong ituro ang values at algebra? Diba? So, hindi natin pwedeng sabihin na dahil feeling lang natin ay tama na tayo. Ayan, ang feeling ko, itong babae na to, prima donna talaga, arte-arte niya. Wala naman siyang napatunayan. Again, we are sowing seeds of
anger, of hatred, of resentment, di ba? So mga kaibigan, mga kababayan ko, magaling na ako. Um, Opinion mo lang ba yan? O may matibay kang basehan? Sure ka ba? O feel mo lang? So, as Filipino, sige na, bigyan natin ng dangal yung ating yung ating pagkamatalino na Pilipino, na let's be informed and not just opinionated. Ah, Huwag na tayo maniniwala agad. Please lang po Huwag tayo maniniwala agad. Hindi ko mo nakita mo sa Facebook, maganda yung color, at uy, may logo pa, nakamukha ng logo ng something, paniniwalaan na natin. That could be disinformation. So, sa dami ng information na nakikita natin, 102 million of us using Facebook every day. Imagine mo. And ang average hours daw is 3 to 4 hours every day. Ang gamit ng average lang po yan, so it could be more. So paano kapag may nakita ka, tas nag-igting yung damdamin mo, tas binahagi mo, tapos hindi lang binahagi mo, pati sa pagkainan, yun yung topic nyo, nagtatalo-talo na kayo. Kaya ako, I never engage in discussions on politics, not even with my family. No. Hi, Mamang, kamudratanan sa Derelon. To all my friends in Mindanao. Hi, Bing, Jonathan Damalerio, Ani, latanan ka mo, Anjing. Thank you so much. I'll see you in December. I'll see you in December. God willing, God willing. Alam mo, marami akong plano nung nagkasakit ako. 1 week po ako nag-recover. Nagre-recover pa rin, pero 1 week ako na halos nakahiga lang. And, dahil kong plano, may mga schedules ako na, may coaching schedule ako sa araw na to, may training ako sa araw na to, may ganito ako. Lahat yun, na-cancel. Lahat yun, naurong. Nakiusap ako, I'm so sorry. I really am so sorry. So I had to, pati lockdown, naurong sila na 1 week. Sabi ko nga, totoo talaga, no? Kaya ngayon, pag nagpaplano ako, lagi ko na sasabing, God willing. Kasi minsan, ang galing nating magplano, diba? Pero life has other plans pala for us. So yan, mga kaibigan. Naku, ang bibis na oras. So ano ba talaga ang misinformation as compared to disinformation? Misinformation is information na mali, pero hindi ko sinasadya. Okay? Like for example, nasabi ko sa inyo na, ang color po pala ng ay ito, diba? Tapos nagkamali ako, colorblind pala ako. So hindi ko siya sinasadya, diba? Misinformation. Kunyari, yung statistics ko kanina, let's say, kunyari, 102 million in June 2024, 86% of us are Facebook users. Okay, but that's based on statistics. Pero kunyari, sinabi ko sa atin na, 102 million of us are, let's say, using YouTube, for example. Misinformation, Chris, kasi hindi pala, mali ka, diba? Pero hindi ko sinasadya, nagkamali lang ako ng sabi. Okay? So, ang misinformation is lighter siya kung titignan sa scale, no? Pero ano naman ang disinformation? Nako, but before we go to that, let's do a time check. It's 11:30 in the morning. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. And team, I don't know who to thank. Thank you so much sa ating DZXL Digital and Engineering team for assisting me today, making the broadcast possible through YouTube and Facebook. Please follow us po, DCXL News on Facebook, DCXL News as well on YouTube. So, ano naman ang disinformation before I read your messages? Ang disinformation is, basahin ko siya mula doon sa it's defined as false information with the intention to deceive public opinion. False information siya. Alam na mali siya. Alam na hindi siya totoo. Pero pinalaganap pa rin dahil ang layunin ay lukuhin tayo, linlangin tayo. That is disinformation. Impormasyon na sinadyang gawin, hindi totoo.
in-embellish lamang, parang ni-rebrand lang, 'di ba? Kunyari, imagine mo, tao, dating kriminal, 'di ba? Ni-rebrand siya, pinapogi, pinagwapo yung imahe niya sa Facebook. That is disinformation. Hanggang sa nakalimutan na lang na, oh, yung tao niya, nakapatay yan dati. Parang ganyan, 'di ba? So, ginlamorize yung itsura niya, 'di ba? Inilagay siya sa mga quotation na magaganda, tapos andun yung picture niya sa tabi. Yun ang disinformation, kaibigan. Yung information na sinadyang gawin o ikalat para manlinlang, para manira, or para manipulahin ang ating kaisipan, yung ating paniniwala. So, example, ang misinformation nung panahon ng COVID, misinformation na ang bawang at salabat, lunas sa COVID, ganyan. So siguro marami sa atin na kumain ng bawang, di ba? At uminom ng salabat, di ba? No? Ganyan. Again, para wala siyang scientific basis. So, misinformation kasi there's no proof that's linking both bawang at salabat sa paglunas sa COVID. Kunyari, misinformation din na, oh, alam nyo, effective ngayong araw na to, wala nang bayad of PhilHealth. Hindi rin po yung totoo, di ba? Misinformation. Lalo na kapag yung nagsabi, talagang akala lang niya, di ba? Hindi man niya talaga sinasadya, ganyan, no? Di na kailangan bumoto. Hindi naman binibilang ang boto natin. Again, no? Misinformation. May app na nagsasabi kung kailan yung big one. Misinformation, right? Hindi sinasadyang pagkakamali, parang ganyan. Kasi pinaniwalaan niya. Pero may effect pa rin. Hindi natin sinasabi na pag misinformation lang, okay na, pwede nang patawarin, aray. Pero, kaya maging maingat tayo talaga, mga kaibigan. So, ano naman ang disinformation na examples? Okay, malalaman nyo minsan, suriin nyo yung mga disinformation, Hana. Yung mga quote card sa Facebook, yung kunyari, ganyan, no, naka-square siya, picture. Kunyari, may picture doon. Picture ko po, picture ko. Tapos, sa tabi na meron doong quote na, kunyari, sinabi ni Chris Lorenzana na hindi talaga winner ang mga Pilipino. Ayan, peke siya, para ganyan. So, fake quote card. Fake quote card. Andun yung mukha ko, pero hindi ko sinabi yon. That's not true. Kunyari, picture ni former Vice President Leni Robredo ng 2022 elections, 'di ba? Meron picture niya, merong logo ng Rappler sa baba at ABS-CBN na edited, nakamukha lang, bold na font, tapos merong nakalagay na text sa tabi ng picture niya na sinabi ni Leni Robredo na mas okay ang China kaysa Pilipinas. Ngayon, kung galit ka na kay Leni Robredo nung time na yon, di mas nagalit ka palalo, di ba? Pero, hindi mo inalam na, disinformation yan. Sinadyang ipalabas yan para magalit ka. Parang ganyan, di ba? So, yun mga kaibigan. Marami rin akong mga nakitang ganun na parang kinlik ko pa nga one time. Talaga totoo to. Kunyari, there's this one time na picture ulit ni Dr. Willie Ong, naka-love quote pa siya. Tapos na meron pang FB ads to na forward sa Messenger. Tapos merong nakalagay doon na sa tabi ng picture niya, Dr. Willie Ong, subukan nyo ang capsule na to, yung binibenta na capsule, sinubukan ko na. So dahil ang laki ng tiwala nyo kay Dr. Willie Ong, di ba? Bibili ka rin, isipin mo, parang ganyan na, di ba? So, yun mga kaibigan. Kunyari, para naman di nyo sabihin na ito si Chris, isang side lang ang ine-example. Okay. Meron din kay BBM dati na meron siyang meme na parang may fake quote din na parang yung sa nung campaign niya na parang sinabi, BBM, hindi na natin kailangan ng edukasyon, kailangan lang ay unity. Disinformation, hindi ulit totoo yan. Hindi niya ulit yun sinabi. So, why do disinformation materials work? Bakit? Bakit marami sa atin ang nakukumbinsi? Bakit nga ba? Ang bilis ng oras ko. Oh no! Ang bilis ng oras ko. Why do they work? Kasi ginagaya nila ang format ng mainstream media. Nilalagay nila doon yung mga logo na kilala. Diba? At meron sila mga minsan, no, parang gagamitan nila ng pangalan ng doctor or ng artista, parang ganyan.
Lungkot, di ba? Ang lungkot, no? Pero ganun talaga eh. May mga tao na yun ang trabaho, may mga politicians na may binabayaran para magpalaganap ng ganito tungkol sa kanilang mga, ano ba, opponents, sa kanilang mga katunggali, para sila ang bumango, para ma-embellish ang pangalan nila. Kaya tayo naman, natitrigger yung ating mga emotions kasi hindi na natin chine-check. May mga times na ang disinformation comes in cut videos. Example po sa dinami-dami ng episodes ko sa Winner Ka Pinoy, for the past 11 years and more, alam niyo po ba na pwede kayong magtagpi-tagpi-tagpi ng mga sinabi ko at meron akong isang pangungusap na hindi na maganda. At pwede niyong paniwalaan. Bakit? Kasi boses ko. Di po ba? So may mga ganun din. Cut videos, ganyan. Diba? Or meron din po minsan na, alam niyo yon yung mga disinformation na nakaka-stress. Namatay na si Pope Francis. Di ba? Nakalat nung COVID-19 pandemic. Hindi totoo. Namatay na si Liza Soberano sa car crash. Hindi rin totoo. Di ba? It's a clickbait. Clickbait kasi, totoo? Kiklik mo naman ngayon yung link. Di ba? Yun, dami nang namatay. Namatay na si Bamboo. Favorite ko pa man din si Bamboo. Ayokong sisabi niyo yan. Anyway, kumalat ito sa TikTok, sa Facebook. Meron pa slideshow, meron pa instrumental music. Uy, ako na. Tapos, yun pala, 100% fake. Di po ba? Ang pangit ng mga ganong, pero, kakasad lang, di ba? Again, meron ding mga, ngayon, hindi ko po alam paano pa-explain to. Pero dahil nga sa artificial intelligence, alam niyo po ba, na pwede nang gayahin ang boses ni Numan pag sobrang mahusay yung, ang tinatawag nila doon ay deep fake. Alam niyo po ba na, kaya po, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo po na pag merong tumawag sa inyo or nag-message sa inyo na mukha ko, na boses ko, tapos nanghihingi ng kung ano, hindi po ako yon. Alam niyong hindi po ako yan dahil hindi po ako nanghihingi. Napansin niyo po ba? Madalang, kahit na meron akong Winner Ka Pinoy Love Fund, minsan naisip ko, magre-raise ako ng fund, magbibigay ako ng webinar to gather more funds. But hindi ko ugali yung except lang nung pandemic talaga na may mga tagapakinig tayo na nanghihingi ng financial help kasi mga bulag na nagmamasahe, wala na silang trabaho, tas wala na silang matirahan. Nanghingi ako ng tulong, but very specific to some people. Pero, kunyari po, hindi tayo close. Tas merong message sa messenger mo na galing sa account ko, tas boses ko, mukha ko, huwag ka maniwala kasi baka deepfake yan. Deepfake is, kukuhanin nila yung mukha ko, picture ng mukha ko, tapos yung pagkilos ko, and I move during our Winner Ka Pinoy program, and yung boses ko, madaling gayahin na, pwedeng magkaroon ng So, yun, may mga ganong pamamaraan na mga kaibigan. So, ang dahil mga disinformation campaigns, disinformation means, at ito po kung nanonood kayo ng balita, merong mga scripted na troll comments, scripted to, na kunyari, nagbabalita, no? Para pareho yung mga sinasabi nila. Bakit yung dito na yan? Ang palakan dito, naku, hindi maayos, itong gobyerno na to. Para pareho sila ng sinasabi. Scripted troll comments. At nilike mo pa kunyari yung isa or nagumatong ka pa. So, you're already part of those. Diba? So yun mga kaibigan. Sana po ay naliliwanagan kayo ng konti. At sana ay naiisip nyo na, oo nga. Ilang beses na ba akong nagpalaganap ng fake news? Ilang beses na ba akong nag-forward, nag-share ng disinformation, no? So, kailangan po may maingat tayo. Well, I'll play for you a very beautiful song first. At itong kanta na to ay isa sa mga kanta na talaga siguro na pag napakinggan natin, iisipin natin na, oo nga. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Hindi ba? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Gaya ng manaliksik, gaya ng mag-aral. Maraming nagsasabi, ang tamad na daw ng Pinoy ngayon. Gusto kasi instant answer, diba? Instant lahat, diba? Kalaga ng tali sa pa, imulat na ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.
So gising na tayo mga kaibigan. Let's enjoy this very beautiful song by Asin, Gising na Kaibigan. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat lang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Kay sarap ng umaga, lalo na't kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, saan ang isipan at mararating mo? Kailan ang buhay sa mundo? Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Such a beautiful song, dear friends, by Asin, our very own Gising na Kaibigan. Gising na tayo. Ayun, nag-aalala na ako minsan sa atin, sa ating mga anak. Nag-aalala na ako para sa ating mga, ano yun, yung mga kabataan natin ngayon. Kasi mas exposed sila eh. Parte sila dito sa 102 million Facebook users every day. Parte sila niyan eh. Kaya maraming nadidepress, maraming na-anxious, di ba? Kaya sana mga kaibigan ay tumulong naman tayo na magpalaganap ng totoo. Please po please. Kaya ako ngayon nagsisipag na rin ako talaga. Oo nga. Yung mga iba po na ina-add ako sa aking Facebook na Chris Lorenzana, umabot na po sa 5,000 yung aking friends doon. So hindi na po ako makapagdagdag pa. May I suggest that you please follow me na lang po doon sa aking Facebook page na Chris Lorenzana
author, trainer, coach. Para lang po maalala nyo, author, trainer, coach yung dulo. Yan, kasi maraming din pong iba, may mga iba din na Chris Lorenzana ang tawag, ang pangalan nila sa Facebook. Ayan, let me read your messages now, dear friends. Hello, Ray Joseph Galang. Thank you so much for your help. Hello, Henia Lunar. And Miss Mars Parcon, batiin ko daw ang Hot Mama. Hello, Hot Mama. And from Fatima Pamor Bitara, paki-shout out naman po ang Geng Geng. Hi, Geng Geng. Salamat po. You're very welcome. Naku, hindi ko alam ang pangalan nito. Kasi anong character to? Hindi ko mabasa. Paki-shoutout po ang mga hot mama. Ate Ruby, Ate Marcela Shena, Zenny Varona, Jocelyn Alagaw, Ate Maggie, Lian Rans, yung pinaka-sexy sa lahat. Alright, okay. Hello mga hot mamas. Mukhang kilala ko tong mga na to Okay, stay sexy. Zumba pa more. Ayan, okay, let me see if there are other messages. I will check. Okay. Kasi napakabilis po ng oras, Alright. Hello, Miss Beng Dolores, Pagaling Cagayan. Thank you, my friend. Thank you so much. I'll see you soon again. And there's a message here from Judilyn Hernandez. Hi, Judes. I always love reading messages from Judes. Sabi ni Miss Judilyn Hernandez, live with integrity. The word integrity evolved from a mathematical term, integer. Integer is a whole number as opposed to a fraction. If we live with integrity, we ought to tell the facts, the truth, the whole truth, not just a part or a fraction of it. To live with integrity requires a responsible approach to forming and expressing opinions, one that is rooted in knowledge and an openness to understanding the facts before making judgments. It's about ensuring that your views align with truth, not just personal inclination. And this is so beautiful, Jude. It's like a closing remarks of this episode today. Be careful not only in what we say, but also in repeating what others say. Be careful in posting what we see and read online. Huwag nating hayaan na tayo ay maging way to spread lies and fake news. Yes! Meron ako nabasa dati, from likes to lies, di ba? Nilike mo, tapos yung pala sumama ka na rin dun sa kasinungalingan na yon. Ayan. Oo. Understand the facts before making judgments. Yes, yes, yes po. Judes, this is very beautiful. This is so beautiful. Thank you. Thank you so much for making the time to share this very beautiful message on magkaroon talaga tayo ng integrity nga, mga kaibigan, diba? Kaya gising na, gising na. Kailan ka pa magbabago, diba? Kailan ka pa matututo? Kailan pa tayo matututo? Pag pag too late na, di po ba? Yan. I read a message earlier. Hello, Miss G. Palomado Taroy. Hello! Salamat, Gidmiga, for listening. How happy I am to see your name here. From Ronald Tumbaga, pinakamainam magturo ang sariling karanasan. Maaari pa itong ibahagi sa ibang tao. Yes, that's true. That is so true. So nice, so nice. Let me see if there are other messages here. I would like to check. Okay, dali lang po Nabati ko na ba lahat ng nagpapabati? Let me see. Okay. Hey, Miss Tinky Cabanatan Cruz. Magandang umaga. We feel like winners every time we listen to you. Hey, thank you so much. Thanks. Thank you. And hello to Alex. From Eric Delgado, good Navy morning, Miss Chris. Good Navy morning to you, Eric. Maligayang pagbati ngayong araw ng linggo. Ano man ang mangyari, buo ang aming puso upang manindigan sa konstitusyon. Salamat, kaibigan. Buong puso para sa Pilipino. Mula sa mga manlalayag ng BRP, Diego Silang. Lahat sa inyo dyan sa BRP, Diego Silang, maraming salamat sa pakikinig. Eric, thank you so very much. Thank you, really. Thank you. How time flies, how time flies. So, mga kaibigan, merong isang beses na may matandang babae na laging tumitingin doon sa bintana nila habang naglalaba ang kanyang kapitbahay. Tapos araw-araw sinasabi niya, ang dumi-dumi naman ng labada niya. Di marunong maglaba. Tapos isang araw, nagulat siya. Kasi, ano nangyari?
luminis na ang labada nila. Sabi niya. Tapos sabi ng mister niya, hay nako, nilinis ko yung bintana natin. Minsan, ang madumi ay hindi ang katotohanan sa labas, kundi ang lente ng paningin natin talaga. Sabi nga sa Bible, 'di ba? Naku, hindi ko pala memorize. Parang sabi nga doon, 'di ba, na tanggalin mo muna yung muta sa mata mo or yung dumi sa mata mo, right? Bago ka humusga sa iba. Kaya maging mapanuri tayo mga kaibigan, sa dami ng ingay ngayon, sa dami ng opinion online. Parang nabubuhay na nga tayo online. Kaya kahit nung una, ayoko talagang masyado mag-post online, pero sige na nga, sige na. Diba, tumulong ka naman, Chris, parang ganyan. Kasi hindi naman po lahat nakikinig ng Winner Ka Pinoy, di ba? Ang konti lang natin. Kaya kailangan tumigil tayo minsan at itanong sa ating sarili. Bago tayo maniwala, bago tayo mag-share, bago natin gawing topic, no, na at isabi sa iba na, uy, alam mo ba na parang totoo, di ba? Sipin mo muna, sure ba ako o feel ko lang to? So be informed and not just opinionated. Saan galing ang impormasyon mo? Saan? Nabasa mo ba yan? Sino nagsulat? Narinig mo ba yan? Sino nagsabi, di ba? May ebidensya ba to? Nakakatulong ba to o nakakasira? Hindi ko alam kung makikita niyo po to, pero meron akong frame na laging titignan. I always see it. Hindi ko alam kung makikita niyo. Yan. Think. Before you speak, think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? So kahit ako po na ako na po to laging, Chris, Winner Ka Pinoy, kahit ako pinapaalalahanan ko ang sarili ko na, Chris, bago ko magsalita, think, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Kaya mga kaibigan, pause before sharing. Mag-isip ka muna. Bago ka mag-react, bago mo pusuan yan, di ba? Ito ba totoo to? O baka naman hindi, di ba? Kaya, nako mga kaibigan, tutuloy na lang po natin ang ating usapin next week. Kasi, hindi ko pa yata nababasa yung mga messages. There's a message on my Facebook. Here. Hi, Tita Karina Lapitan. Sabi niya, hello, my dear Chris. Happy Blessed Sunday. I'm listening to your program now. I hope and pray that you will recover from your ailment, pitch nerve. I hope I got it right. You got it right, Tita. Please take care and God bless. Thank you so much, Tita. Thank you so very much po. Thank you. And there's a message here from Ray Joseph. Advance happy birthday daw to Joanne Moral on April 9. At binabati daw niya ang kanyang mga kazumba mate, Miss Zumba Yao family. Ang kanyang Zumba Yao family. Ano ba yan, Chris? Nakasalamin ka na. Especially to their sponsor, their very own Madam Kagawad, Jeanette Yao. And to our coach, Tofi. Batiin ko din ang Geng Geng Gang. Thank you so much. And keep dancing. Let me just check if there's another message here before I play for you our closing song for today. Mga kaibigan, without facts, sabi nga ni Maria Ressa, you cannot have truth. Without truth, you cannot have trust. Without trust, we have no shared reality. Kung walang katotohanan, walang tiwala. Kung walang tiwala, wala tayong pinagkakaisahang realidad. At kung wala tayong iisang pananaw sa katotohanan, hindi natin mahaharap ang mga pinakamalalaking suliranin ng ating bayan. At ang katotohanan, kahit pabalutin natin ng kasinungalingan, patawad na po nabulol na nga yung leeg ko, nabulol pa yung dila ko na naman. Ulitin ko po, ang katotohanan, kahit napabalutin ng kasinungalingan, ay mabubunyag pa rin. Magbubunyag pa rin ng sarili sa tamang panahon. Di po ba? Kaya lang kasi nga, ang problema, paano kapag next generation na yung pag-ilaw nung katotohanan, di po ba? So sana sa henerasyon natin ay kahit medyo masakit, ay talagang kailangan mapanuri tayo. And before I close, I would like to call on parents and teachers. Gusto ko manawagan sa mga guro at sa mga magulang at kahit sino pa dyan na ang tungkulin or ang layunin ay makapagturo. Tayo ang unang tagapagturo ng katotohanan, lalo na tayo mga magulang, mga guro.
Sa bawat aralin, kwento at tanong na inihahain natin, binubuo natin ang kakayahan ng susunod na henerasyon para mag-isip ng masinsin, para magsalita ng may layunin at manindigan ng may puso. So sana ay patuloy nating itanim ang mapanuring pag-iisip, integridad at malasakit. Dahil dito, hindi lang tayo nakakahanap ng katotohanan. Nakakabuo tayo ng isang lipunan, ng isang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, na marunong magmahal sa totoo, na marunong magmahal sa tama, sa tuwid. So mga kaibigan, let's enjoy this very beautiful song of our very own Mr. Ariel Misiano. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Meron lang po ako isisingit na message from Miss Rowena Angeles. Hello, ask ko lang, paano kung ang topic about faith and religion? Madalas kasi, nagkakaroon ng conflict o debate. Iba-iba kasi ang sinasabi ng may ibang paniniwala o pananampalataya. Kailan masasabi na disinformation, misinformation, o katotohanan naman ang sinasabi? You know, I hope, Weng, that you, na kahit papano nakapulot ka ng inspiration from our episode today to answer your questions, ha? To answer your questions. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Hello to Mr. Ed Manukdok. Sabi niya, good vibes lang. Difference between conclusion and opinion. Conclusion, hindi ka makakapasok sa pintuan kung close yun. Opinion, makakapasok ka sa pintuan kasi open yun eh. Nice. Thanks, Ed. Thanks. Kailangan lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Hello, Miss Evelyn Nepomuceno, Miss Cristina Mercurio, and all the others na hindi ko na nabate. Maraming salamat po sa pakikinig. Join me again next Sunday. Thank you, DZXL team, for assisting me today patiently. Maraming salamat. Mga kaibigan, sabayan nyo na po ako. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, na winner ka, Pinoy. Sumain nyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!